ng PCG na si Commodore Noemi Cayabyab. Good morning po, Commodore Noemi. Yes, good morning po, Sir Rod, at maraming salamat po sa oportunidad. Alright, kumusta po ang ginagawa po nating paghahanda para sa nalalapit na Holy Week sa susunod na linggo na po, ma'am? Sir Rod, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard sa direktiba po ng ating Pangulo at DOTR Secretary Giovanni Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan na uuwi po sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. We will be placing all our Coast Guard operating units nationwide in full alert status simula po March 28 hanggang April 5 in anticipation po sa pagdagsa ng ating mga pasahero sa mga pantalan. Tayo po ay magde-deploy ng mahigit 17,000 PCG personnel. We will also be activating our deployable response group composed of rescue swimmers, mga medics and nurses para po magbigay ng agarang tugon sa ating mga kababayan po in case of any incident po. Maglalagay rin po ang Philippine Coast Guard ng malasakit help desk sa lahat po ng ating pantalan para mabigyan po ng immediate assistance ang lahat po ng biyahero na uuwi po sa mga probinsya, kasama po ang paglalagay ng ating mga medical teams para magbigay po ng immediate medical assistance in case po nakakailanganin. At sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgavan, tayo po ay we will be intensifying, Sir Rod, ang pagkakandak ng pre-departure inspection to ensure that all vessels are seaworthy to sail bago po maglayag at wala po tayong ia-allow na anumang barko or even mga motorboats na magsasakay po ng mga pasahero na lagpas po sa itinakdang kapasidad. Maglalagay rin po tayo, Sir Rod, ng aming mga Coast Guard K9 dogs sa lahat po yan ng pantalan to conduct baggage inspection para maiwasan po ang pagsakay ng mga ipinagbabawal na mga items katulad po ng mga flammable and explosive items po. We will also be deploying our sea marshals on board the passenger vessels, particularly yung may mga barkong mahaba po ang oras po ng mga biyahe. At ang pinaka-importante po, Sir Rod, because we will also be anticipating yung pagdagsa ng ating mga kababayan sa mga coastal beaches and island resorts, tayo rin po ay maglalagay ng mga lifeguards at magsasagawa po ng mga coastal and seaborne patrol sa lahat po ng mga beaches and coastal beaches area to ensure po yung visible Coast Guard presence po for immediate response. Opo. Ma'am, dito sa sitwasyon ngayon na may krisis tayo sa produktong petrolyo. Ganon pa rin ho ba kadami ang ine-expect nating pasahero na pupunta sa iba't ibang pantalan? Sir Rod, last year, we were able to cater and monitor a total of 3 million inbound and outbound passengers po yan. So ngayon, inaasahan natin na maglalaro pa rin po tayo sa ganyang bilang kasi this is anticipated na pag-uwi po talaga ng ating mga kababayan. So ang Philippine Coast Guard ay pinaghandaan po ang bilang na deklara po natin last year. Although nakita po natin yung mga pagtaas po ng mga presyo ng krudo, pero hindi po nakikita na ito ay magiging reason ng posibleng pagbawas po ng ating mga pasahero. Again, this is an anticipated event po, activity. So again, nakikita po natin yung pagbabalik pa rin po sa probinsya ng ating po mga kababayan. Kung ikukumpara natin ang sitwasyon last year at ngayong taon, sinasabi ko nga dati, pagsampa pa lang ng Biyernes, ilang araw bago ang Holy Week, abay nagbibigay na tayo ng ng sitwasyon sa mga pantalan dahil nag-uumpisa na pong dumagsa ang mga pasahero. Maaga na po silang nagpapaalam sa kanilang trabaho para mahaba-haba ang magiging bakasyon nila. Pero sa ngayon, base po sa inyong observation, meron na ho bang nag-uumpisang umuwi? Para sa Holy Week. Yes, Sir Rod. Meron na rin po tayong nakikita na medyo pagdami po ng ating mga pasahero na gumagamit po ng mga barko. Pero ang nakikita po natin, Sir Rod, dito, ang pagdagsa po ng mga pasahero ay inaasahan po natin sa Martes ng hapon. Dahil usually naman po, Sir Rod, nagkakaroon po ng pagkansela po ng mga pasok pagdating po ng hapon ng Holy Tuesday. So yan po ang nakikita po natin na posibleng dagsain po ang atin po mga pantalan.
Mayroon ho ba tayong mga pagbabago na panuntunan, patakaran na ipapatupad ang PCG dahil nitong mga nakaraang buwan, maraming mga nangyaring trahedya sa ating karagatan. Para maiwasan uli, 'di ba? Na posibleng ganung wag naman sana ganung klaseng mga trahedya. At alam naman natin, sabi nyo nga, ang ini-expect po ninyo more than 3 ilan pasahero? 3 million? Yes, tama 3 po kayo. million. Opo. Mhm, Opo. mhm. May mga pagbabago ho ba na patakaran o paghihigpit na ipapatupad ng PCG ngayong Holy Week sa mga pantalan, lalo na sa mga barko na lalayag? Yes, sir. Tama po kayo. Unang-una, yung pag-i-intensify po talaga ng pagkakandak natin ng pre-departure inspection. Oo. So nagkaroon na po tayo ng pagpupulong actually with PPA and Marina so that we will not allow any vessels or even yung mga motorboats na babiyahe po na hindi po dala ang original na certification po nila. So magiging stricto po tayo dyan at sisiguraduhin po natin na yung nabanggit ko po kanina, yung pasahero lang po, yung numero ng pasahero na nakatakda lamang po sa kapasidad ang pwede pong bumiyahe. So nagkaroon na rin po ng online ticketing system ang iba't ibang shipping company para mas mapabilis po ang pagbili ng mga ticket at maiwasan po yung mga mahahabang pila sa pagbili ng ticket kasi usually yan po ang nagiging concern natin, no? So ang ang ginagawa po ngayon ng Philippine Coast Guard, we intensify yung information campaign po na ina-advise po natin sila na bumili ng maaga ng ticket at maaga rin pong pumunta sa mga pantalan because definitely we will be more strict in the conduct of the safety and security measures po natin. Ayun. How about dun sa mga cargo, yung mga bagahe ng mga pasahero? May paghihigpit din po ba kayo? Actually, sir, Yes. yes, Sir Rod. I always mention this, Sir Rod, no? Pagdating po sa maritime safety, no? Simula po sa pagkarga ng kargamento, mga pasahero na sinasakay po sa ating mga barko, it is always a shared responsibility. Hindi lamang po yung enforcement side po ng Philippine Coast Guard, kasama rin po ang kooperasyon ng iba't ibang ahensya, mga shipping companies, and even yung mga pasahero po. Kaya we encourage din po actually, Sir Rod, ang ating mga pasahero, yung ating mga kababayan na maging vigilant po at i-report din po sa Philippine Coast Guard kung meron po siya nakikitang hindi ka nais-nais. Last week, if I could mention, Sir Rod, meron tayong na-report na maritime incident actually, no? Isang fishing boat ang nagsakay ng mga turista. So in short, ginawang recreational boat yung kanyang fishing boat. And unfortunately, ito ay halos lumubog, no? Dahil again, hindi po equipped ng mga life-saving equipment itong fishing boat na to. So nagkataon naman po at nai-report din po sa atin kaagad at nailigtas po itong mga tourist na ito. So again, we don't advise the public po to entertain and accommodate this colorum motorboats para na rin po sa safety po nila. Oo. Dito po sa mga bagong mga panuntunan at paghihigpit, di ba, na gagawin ng o ipapatupad ng PCG, hindi naman po ito maantala, di ba, sa biyahe ng mga pasahero na uuwi ngayong Holy Week? Yes, definitely hindi naman po, Sir Rodo. Pero ang advice po talaga namin, no, similar sa pagsakay po sa mga eroplano, to give ample time na mag-undergo po sila doon sa security inspection po. Yan din po ang ating nire-remind sa ating mga pasahero na maaga pong bumili ng ticket at maaga rin pong pumunta sa mga pantalan because definitely lahat po ng ating mga kargamento at pasahero will be subjected po for security inspection. Opo. Ano po ang paalala ng PCG sa mga biyahero na uuwi at magbabarko ngayong Holy Week, Ma'am Commodore? Yes, una-una nabanggit ko po, no, marami na po tayong ginagawang mga innovations with other stakeholders, yung pagkakaroon po ng online ticketing system. So maaga po tayong bumili ng ticket, maaga po tayong pumunta sa pantalan at least 2 hours, 2 to 3 hours po. Nabanggit ko po kanina, dadaan po sila sa masusing inspeksyon. Huwag po tayo magdadala ng mga prohibited items katulad po ng mga flammable and explosives para hindi po maantala ang ating mga biyahe. At pagdating naman po sa safety sa road, lalo na yung pasakay po sa mga maliliit na mga motorboats ay palagi po tayong sumunod
sa mga direktiba at suotin po palagi yung life jacket po natin. Kung meron po siya nakikita na mga kolorum na mga motorboats, yung mga unusual activities, ay i-report po natin kaagad sa Philippine Coast Guard. At of course, Sir Rod, nabanggit ko rin po na posibleng dagsain rin po ang ating mga coastal beaches. Last year po, medyo malaki po ang naitala natin na numero sa pagkalunod. No? Itong insidenteng ito. So iwasan po natin ang mag-engage into any water activities kung tayo po ay nakainom ng alak at palagi po nating babantayan yung ating mga anak po. Ayun. Mama, iba tayo. Nandyan pa rin ba at tumutulong pa rin ba ang PCG sa pagbibigay ng pagbabantay sa mga bus carousel natin, station? I'm sorry, Sir Rod, can you please repeat? Opo. Nandyan pa rin ba tumutulong ang mga PCG, mga PCG personnel sa mga bus carousel? Yes, tama po kayo, Sir Rod. No? Actually, hindi lang po sa mga bus carousel. Kasama po yung MRT. So, nagde-deploy po tayo ng ating mga tauhan dyan hanggang ngayon po para matulungan po ang ating mga biyahero na at least maging safe po ang kanilang mga paglalakbay po. Opo. So, dadagdagan nyo ba yung numero ng personnel ng PCG sa pagbibigay ng security din sa mga MRT at bus carousel stations? We have 350 actually, Sir Rod, na nakadeploy po ng mga tauhan at halos parehong numero pa rin po ang ating inilagay dyan dahil ngayon, specifically sa Semana Santa, tayo po ay nakafocus rin dito sa pag-deploy ng ating mga tauhan sa mga pantalan po. Pantalan talaga. Yan augmentation lang, ma'am. Yes, tama po kayo. We are just putting additional personnel po para alalayan din po ang ating mga kababayan dyan. Ayan. Alright. Commodore, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po ang PCG. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Sir Rod, at magandang umaga po. Commodore Noemi Cayabia, PCG spokesperson, mga kasama, paghahanda sa